sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Babalik na po ang programang Patok, May Oportunidad sa Bawat Katok. Ayan mga kapartners, kami pa rin po ang inyong katok. Ako po si kapartner Jillian. At ako naman po si kapartner Andrea. Ayan, at sa aming next na guest mga kapartners, alam ko na ito'y medyo bago sa ating episode, pero si kapartner Andrea ay talagang relate much sa pag-uusapan natin ngayon. Ayan mga kapartners. So, kapartner, i-introduce mo na ang ating second guest. Ayan, ito na ang ating second guest. Ay, isa po siya mga artist, mga kapartner na hindi lang gumuguhit dahil kundi naghahabi ng kultura, kwento at inspirasyon sa bawat obra. Nung una, from face painting sa birthday party at ngayon, eto na, gumagawa na ng obra. Mula sa Alfonso Cavite, ang visual artist na nasa likod ng sining sa Wali, ang art style. Nakakaiba, makulay at puno ng kwento. Let's all welcome kapartner J. Vincent Gatdula. Ayan. Hi, kapartner Vincent, or kapartner J. Magandang hapon po. Kamusta po at welcome po sa Patok sa DZAR. Okay naman po. Ayan, isang magandang opportunity po na na-invite niyo ako dito sa Patok po. Yun, baka meron po kayong gustong batiin, i-shout out po, baka may mga magtampo. Ayan, nasa inyo po yung pagkakataon. Ayan, so binabati ko yung family ko dyan sa Alfonso Cavite, yung Gatdula family. Then binabati ko yung Ramos family. Then binabati ko yung Art Show Philippines, yung founder namin, si Sir Frederick Pistola. Then yung mga kasama kong artist dyan, hello dyan. Ayan. Yan. Thank you po. Ito ka partner, since sabi niyo po sa title po ng ating episode is yung The Value of Art. Opo, yan. Wow, napaka-interesting po para dun sa mga artists, sa mga nakaka-relate po sa talent po ninyo. Konting kwento po kung sino po si kapartner Jay bago po ninyo pinasok yung ganitong klaseng industriya. Ayun, so, ako si J. Vincent Gatdula. So, nag-start ako mag-painting bata pa lang ako. Kasi yung father ko po is artist din. So, nung bata ako, nakikita ko lang, nagpipinta yung father ko. So, yung mga mural painting sa mga schools, yun yung nauus dati. So, yung mga hardin ng bayani, kilala ng mga student ko sino yung mga bayani kasi nakikita nila, gano'n. Tapos, nung bata pa lang ako, kunyari sumasama-sama lang ako, kunyari nakikipinta ako. Pero tagapuno lang ako ng kulay. So, gano'n. Then, nag-start siya nung nasa bahay naman ako. May mga gamit yung father ko sa bahay. Nung una, takot ako pakialaman kasi parang bata na. Baka mapagalitan. Ayun. So, nung time na yon, sabi ng father ko, kaya nga nandiyan yung gamit ko gamitin nyo. Sabi gano'n. Doon po nag-start na in-explore ko na yung pagiging artist po. Ayun. Ano po mga partner, pinag-aralan nyo po? Parang pinag-aralan ko na nung una is nagpapaturo ko sa father ko. Pero sabi ko nga, pasaway ako. Hindi po ako nakikinig sa father. Gusto ko mag-explore ako ngayon. Pero parang nag-guide po yung father ko. Pag nakikita niya, ito dapat ganito, ganyan. Okay. So, isang part po yun na natutunan ko rin na under po sa father ko na siya yung nag-guide sa akin na ito dapat, ganyan. Yun po. Ayun. Ito ko partner, meron po ba kayong naging inspirasyon sa pagpapatuloy po ng inyong talento? Paano niyo po tinulak yung pagpupush po ng inyong creativity, ng inyong talent hanggang sa nag-come up na naging business niyo po siya? So ayun, sa akin kasi ito yung passion na pinipili ko. Sabi nga nila parang pag nag-meet yung passion tsaka yung parang okay na, di ba? Parang ganun. So ito nag-start to nung when I was college.
So, sumasali ako nung National Student Competition. So, ang biro ko noon, marunong lang ako, pero hindi ako magaling. Marunong lang. Ang biro ko noon, Tambol. sabi ko, ang bit-bit ko noon, yabang lang. Yabang lang, tsaka lakas ng loob. Yun lang ka ako. Tapos, one time, parang, ang biro ko, syempre, parang malakas ang loob ko na. Iko-compare ko pa yung gawa ko doon sa mga kasali. Ay, kaya ko to, parang ganyan. Then, one time nangyari, pagpasok namin ng submission area, nakita ko yung mga painting na sobrang realism. As in realism na ang biro nga namin, kulang na lang kumindat. Kasi parang sobrang hyper-realism. Pero hindi po ako natakot doon. Hindi ako natakot doon. Sabi ko nga, yung challenge. Kasi yung parang pag natakot ka, ida-down ka ng takot mo eh. Yes. So, sa akin, tinungtungan ko yun. Yung po kasi sa akin, yung takot ko, hindi ko hayaan na i-down ako, tutungtungan ko yun. So, sabi ko sa sarili ko noon, pagka pinush ko tong career na gusto ko, pag pinagsukapan ko to yung art na gusto ko, yung ginagawa nila, balang araw magagawa ko din. So, yun yung ginol ko. So, tinuloy ko po, pinush ko yung pagiging artist ko hanggang sa ito na po. Wow. Yan. Ano po yung mga yung kumbaga, yung mga piece po, mga masterpiece po na nagawa niyo na, may mga naibenta na po kayo? Sa akin po, yung dito sa Sining Sawali po, siguro yung mga masterpiece na masasabi ko is yung mga na-donate ko po. Meron po kasi ako na-donate na painting sa Museo ni Rizal sa Intramuros. Yes, ang subject po niya is si Josephine Bracken. So, ang title niya is Maganda Ka Pa Rin. So, isang sepia color, parang old photo ni Josephine Bracken. Tapos isang painting is yung makulay, na parang yung modern nature ni Josephine Bracken. Then yung dalawang yun po, yung kinat ko, then winive ko. So, ang title niya is Maganda Ka Pa Rin. Sabi ko, pag nakita siya ni Rizal ngayon, sa panahon ngayon, sasabihin ni Rizal, maganda ka pa rin. So, yun yung story. So, sa akin po kasi parang each piece is parang masterpiece. Sabing ganyan. Kasi doon po, parang ibinibuild ko po kasi yung kulturang Pilipino. Na, sabi ko nga, parang yung story ni Josephine Bracken, ito siya dati, ito siya ngayon. Na ito yung kultura natin dati. Bubuhayin ko ngayon, ipapakita ko siya sa artwork ko, then ituturo nito sa mga manonood, sa mga viewer, na ito yung kulturang Pilipino. Wow. Ayan. Ano po ba yung mga value of art? Sa akin kasi, yung value ng art kasi hindi lang siya, pag sinabing value of art kasi, di ba, ang dati nga sabi, arts, walang pera dyan. Number one natin maririnig yan. Di ba? Di ba, walang pera dyan, sabing ganyan. Pero, para sa akin kasi, lahat naman ng bagay, pag sinabi mo, halimbawa, kakanta ka, magtutugtog ka, pwede naman sabihin dyan, walang pera dyan. Walang pera dyan pag hindi mo ipupursu. So, dito sa art ko, yun yung pinurso ko siya, doon ko makikita kung ano yung value niya. Hindi lang naman to about sa pera na, pag binili ng collector, ito yung value niya, hindi eh. Yung appreciation kasi yan. Na sabi nga nung iba, akala nung iba, parang pang mayaman lang yung art. Pag sinabing painting, hindi, pang mayaman lang, hindi naman kaya afford ng ano, di ba? Pero sa mga experience ko kasi po, minsan yung pinaka-ordinaryong tao na sa tingin tingin ng ibang tao, sila pa yung mas nakaka-appreciate nung painting, nung value ng painting. Tapos recent po kasi meron kaming ginawa na human easel project. Yan. So ito po is ginawa ni Sir Frederick Pistola. Ang ginagawa po namin is bit-bit namin yung mga painting namin, dinadala po namin siya sa public. Yung unang ginawa po namin, dinala namin sa palengke ng Baguio. Tapos matutuwa po kayo kasi yung mga tao, lalapitan kami, ay yan pala yung ganyan pala yung painting, ganyan pala yung art. Diba, yung appreciation, doon nagkakaroon ng value. Okay. No? Tapos meron po akong isang, siyempre, pag magpapadala ako ng painting, yung may specific na career, meron akong rider before, sabi niya, sir, di mahal to. Sabi niya gano'n. Sabi niya, okay lang ba bitbitin ko to? Baka po masira ako. Sabi niya gano'n. Natatakot siya. Sabi ko, hindi po, safe po yan. Okay lang yan. Sabi niya gano'n. Tapos nakakatuwa yung appreciation niya sa art. Na parang, sir, iingatan ko to. Gano'n na hanggang makarating to doon sa papadalang to, iingatan ko to. Parang nakaka-overwhelm. Tapos sabi niya, sir, balang araw sisikat ka. Sabi niya, gano'n, ginaganon niya ako. Sabi ko, di ba parang yung tingnan natin siya parang gano'n lang, na hindi naman sasabihin, hindi naman sila mahilig sa art. Pero yung appreciation niya, iba. Okay, now I know ka, partner. Kasi meron ako mga kakilala na napaka-introvert nila, pero once na na-appreciate mo yung kanilang masterpiece, yung piyesa nila,
lumalabas yung nila, yung pagiging extrovert, kumbaga. Opo. So, yun pala yung value ng art. Opo, tsaka yung connection din. Yung connection, Opo, yun. no? Kaya pala, so, alam ko na kung paano makipag-deal sa mga... Tsaka meron pong specific na artwork na akala nila parang bakit siya binibili ng collector. Minsan magugulat ka, ay, ramdam nung may lukso collector. ng dugo kapag Yes. ikaw ay isang artist. Yes. Tsaka Magkakaintindihan ang sabi nga talaga. namin po dyan, each piece is meron siyang soulmate. So, kung hindi mo mabenta isang painting ngayon, baka sa susunod na taon, susunod na buwan, susunod na linggo, meron po talaga. Okay. Ayun. So, ito pong nasa harap po natin, Yes po. ka-partner Jay. Ano po yung sumisimbolo po ng master ng piyesang yan? So ito yung artwork na to is makikita niyo siya is top view po siya ng fisherman. Fisherman na yung bangka is punong Fisherman. yung fisherman ay yung bangka niya is punong-puno ng isda. Yan. So yun yung abundant harvest po. Abundant harvest. So usually po sa mga artwork ko pinakikita ko yung salakot, yung sombrero. Sabi nga nila, bakit meron ka sombrero? Bakit may salakot kahit parang frontal view naman siya? So yung salakot po kasi yung sombrero, symbolisim po siya ng pagpapakumbaba ng mga Pilipino. So yun yung puso nung art. Sabi ko nga, kumbaga sabi nila, parang gaya nito na punong-puno siya ng blessings. Ganun ng mga Pilipino eh. Kahit punong-puno ka ng blessings, down to earth ka pa rin. Yes. So yun yung story po nung artwork ko. Ang Ayun, no? galing. Yung sa ibang sample din, no? Puro Oo. More on yung yun po. salakot Apo, nga yes. ako. Apo. Ang galing. Ang galing yung pagiging artist po. May connection din po siya sa emotion, 'di ba? Yes yung po. mood mo while naggagawa ka or Opo. nagpipinta ka. So paano nyo po yun binabalanse? For example, hindi maganda yung mood mo. So nagpapatuloy ka pa rin po ba? Siguro papasok dito yung minsan sa yung art block. Siguro ito yung nasabi ko, art block. So usually ganyan kasi pag art block, hindi parang may specific kang pinipainting pero hindi mo alam paano gagawin, paano mo siya susundan. How do you fight art block po ba? Sa akin kasi kino-convert ko sa ibang bagay. Halimbawa, ibang art ibang art siya. Halimbawa, bonsai. Nagkakalikot ako, nagwa-wiring ako, parang gano'n tapos manunood ako, maglalakad ako. Parang gano'n, parang kailangan mo i-recharge din yung mind mo, yung knowledge mo na parang tapos titingnan ko lang, ayan ko lang siya dyan, yung painting ko. Then parang pag naglakad ako, after nun, parang mare-recharge ako na ibang bagay na. Pag tinignan ko ulit yun, alam ko na. Pabalikan ko na yun. Ayun po. Ano po yung core values ninyo sa ganitong klaseng industriya? Sa akin, ang pinaka-ano ko dyan is yung parang ituro yung kulturang Pilipino talaga. Yun po talaga yung goal. Po. Opo. Kasi nowadays po, medyo tutok na ang mga kabataan, yung mga generation ngayon sa gadgets. Yes. So, medyo nakakaligtaan na kasi yung arts, Yes. yung creativity, Yes. kasi nalululong na nga sila, lalo na modern world, Apo. AI. Yan, so, yung kagaya po ninyo ka-partner na may ganitong klaseng vision is, saludo po kami kasi Thank you binibigyan po. po natin ng kahalagahan ang lokal Apo. na mga produkto. Apo. So, kayo po bilang isang artist, paano po ninyo imumulat ulit ang mga kabataan, lalo na yung mga manonood nito, yung mga makakapanood ng episode na ito, paano nyo po sila i-engganyo na tangkilikin po ang mga kulturang Pilipino? Ayun. So, yung name, yung name ulit ng art style ko. Yung art style ko is tinatawag na sining sawali. So, if familiar po kayo sa sawali, ito po yung typical na walling ng bahay kubo. Yan. Yung naka-weave. Yung naka-weave. So pag tinignan niyo po yung weaving ng artwork ko, same as weaving po ng sawali. So ito po yan po yung parang yung pinaka-inspiration din sa art ko. Bakit tinawag siyang sining sawali? So yung sawali kasi is yung typical walling ng bahay kubo. Ang sabi ko, nung tinuturo yung kultura nating mga Pilipino, laging saksi yung sawali. Yung pagmamano, yung paghubad ng tsinelas bago pa pumasok ng bahay, yung abutan ng ulam, ultimo yung bayanihan. Nabuhat-buhat yung bahay kubo, laging saksi yung bahay kubo. So, sabi ko saksi lang siya dati. Ngayon, ipinipinta ko kung ano yung kulturang Pilipino. Ngayon, siya yung salamin. Na pinapakita naman yung kulturang Pilipino sa atin. Ito yung pinakikita na ito pala yung kulturang Pilipino. Sabi ko nga, international, nakilala na tayo kung ano yung mga Pilipino. Bakit hindi natin pagpatuloy na ipagmalaki yung mga Pilipino? Then yun nga po yung sawali kasi,
alam natin na walling siya ng bahay kubo. Isa rin siya sa handicraft ng mga Pilipino. So yung pagsasawali kasi, yung bilao, yung basket, diba, pati yung banig, meron tayong local na gumagawa niyan. So parang i-support natin yun. Yun. So sabi ko nga, itong Sining Sawali po is proud to say, nako lang po yung one and only na gumagawa nito. Hindi lang sa Pilipinas, pati international. So proud to say na ipagmalaki natin yung mga Pilipino. So sabi ko nga, hindi lang ipagmalaki ko tong Sining Sawali ko, hindi lang sarili ko dala ko. Dala ko yung kulturang Pilipino. Wow, palakpakan po natin si ka-partner Jay. Napaka makabayan, no? Maka-Pilipino. At bihira na lang yung ganito. Ayan. So, ayun ka-partner, maitanong ko lang din po kung mayroon po ba kayo mga upcoming projects, yung mga ano po yung mga plans po ninyo sa future, 2 years from now, 5 years from now, ano po yung na-visualize po ninyo sa Sining Sawali? Ayun, so sa Sining Sawali po, yung inisip ko talaga dyan is magkaroon ng advocacy din na maituro. Hindi lang dito sa Pilipinas. Kumbaga, magkaroon ako ng influence pati sa ibang bansa. Parang gano'n. So, parang, doon parang makikita natin sinusupport yung Filipino culture, na parang na-share natin yung Filipino culture, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi international. So may mga recent din po akong workshop kasi na nagturo ako sa Bangkok, Thailand, tsaka sa Malaysia. So tinuturo ko itong Sining Sawali po. Ayun. Tapos dito sa mga schools dito, meron nga akong, sabi ko nga, parang university tour, meron pang biro ng mall tour, sabi ko ganyan. So hanggat meron akong pagkakataon na ituro yung Sining Sawali, ay sabi ko hindi lang yung art yung tinuturo ko yung kultura natin. Galing. Para mas patuloy makita nung next generation kung ano yung kultura natin. Ayun. Kanina po nakwento nyo po kung paano nyo po na-appreciate yung mga appreciation din po ng mga tao. Pero do you have any advice po sa mga, lalo na arts, hindi lahat nakaka-relate masyado? Yes. Paano nyo makakapagbigay po ba kayo ng advice sa mga nakakatanggap ng mga rejection or hindi natatanggap sa trabaho, ganyan po? Ayun, sa akin po kasi sa experience ko, ayun, nakaka-accept din ako ng ganun, rejection. Meron akong pinaka-experience, ito nag-i-start pa lang ako. Meron akong ginawang portrait ng foreigner. Tapos, ang sabi niya sa akin, portrait ko siya. Hindi pa ako marunong noon. Sabi ko, malakas lang ang loob ko. Yun lang. Tapos, yung father ko, artist din, wala pa yung father ko. Sabi ko, sige, gawin ko na to. Ginawa ko yung portrait nung foreigner. Tapos, nung natapos ko, sabi niya, hindi niya kamukha. Hindi niya raw kukunin. Tapos, sabi ko, okay lang, kung hindi niya kukunin, basta ginawa ko yung best ko. Sabi ko, gano'n, yun nasa isip ko. Tapos, ngayon, sabi nung foreigner, hindi ko kukunin yan. Pero para sa effort mo, bibigyan ka 100. Binigyan niya ako 100 pesos. Tinanggap ko. Tapos ngayon, dumating yung father ko. Ginawa ng father ko, dinisplay yung gawa ko. Sabi gano'n. Tapos sabi nung father ko, hayaan mo, yung artwork mo na yan, balang araw, yan yung hahabulin ng tao. Yun yung mahal. So, yun yung in-advocate ko sa sarili ko na, pag pinush ko tong career na to, pag ginalingan ko pa, hindi lang yun yung maaabot ko eh. Yung art na yun, hindi lang yun yung maaabot nun. Hindi lang yung pang 100 pesos lang na yun. Yes. Kaya ko pa siyang itaas. So, hindi lang yung confidence ko nung time na yun, yung patuloy na confidence ko na, sa susunod, gagalingan ko pa. So, parang yun po lagi yung sinasabi ko na gagalingan ko pa. So, same nung sabi ko kanina, pag natakot ka dun sa rejection kasi, da-down ka nun. So, wag mong hayaan na i-down ka nun, tungtungan mo yun. Laging yung takot mo, yung negativity, yung doubt mo sa sarili mo, tungtungan mo yun. Yun yung magli-lift up sa'yo na para abutin mo yung success mo. Yun. Kumbaga kapag dinalaw ka ng takot, ng kaduwagan, huwag mong i-entertain. Yes. Dapat, yun nga, harapin mo siya. Parang face your fear. At the same time, ito yung gawin mong motivation para the more kang ma-challenge at magpatuloy sa goal na gusto mong makamit. Kung ihahalin tulad po natin itong Sining Sawali sa isang buhay ng tao, paano nyo po i-explain? So, ayan. Yung Sining Sawali po kasi meron 3 process yan. Ano-ano po yung 3 process po is tinatawag na pinta, wasak, tsaka habi. Pinta, wasak, tsaka habi. Yan. So, yung pinta is about life to. So, yung pinta, sa process ko nito, magpipinta ko ng 2 artwork. Pero this is about life.
sa buhay ng tao, tayo ang magpipinta kung saan path natin gusto pumunta. It's either bad or good. Tama. Nasa sa'yo yan. Then, kahit anong direction yung puntahan mo, merong bagay, pangyayari, tao, etc. na wawasak sa atin. Yun yung next process, which is yung wasak. Yung kinakat ko yung painting ko. Sinisira ko yung painting ko. So, wasak. Sa life natin ganon, merong bagay, tao, pangyayari na magbe-break sa atin. Kahit maliit na ano yan, yun yung mga struggles eh. Matitigil ka na ba? Na idadown ka ba nung struggles na yon? Parang ganon. O hayaan mo na lang na malugmok ka sa sulok ng struggles na yon. Pero dun sa process ko, merong panghuli. Yung hobby. Yung hobby, habiin natin yung good and bad na nangyari sa atin. Pag nabuo mo kasi yung good and bad na yon, lalabas yung isang obrang maganda. Which is for me, that is life. Pag inaccept mo lahat yung nangyari sa'yo, even good or bad, na paghalo mo yon, dinaanan mo lang yung struggle mo, yung kasiyahan mo, dinaanan mo lang. Yun yung baon mo hanggang doon sa success mo. Yun yung life na maganda. Yun po. Wow, parang gusto ko na rin maging artist. Kahit akala ko na ang art is not for everyone. Ang art pala ay para sa lahat. Sa lahat po. Yan. So, sa panahon po ngayon, kagaya po ng sinabi ko kanina partner Jay, na nasa digital world na tayo. Yes. So, paano nyo po maiengganyo ulit na bumalik sa traditional at cultural art? Especially sa pagnenegosyo, paano nyo po maiengganyo din yung mga kabataan na sa pagsisimula ng negosyo, hindi talaga madali. So, ano po yung mga tips, advice na pwede nyo pong ibigay sa kanila, especially sa ganitong klaseng industriya? Ayun. So, dito sa industry na to, lalo sa art, sabi ko nga, ang pinaka number 1 talaga, yung huwag kang matakot. Yun, number 1 yun, huwag kang matakot. Doon talaga po manggagaling. Kasi pag natakot ka, stop ka na doon. Ang sabi ko nga, yung takot mo, sarili mo din yun. Kailangan mong daanan yun. So, pag natakot ka, more on negativity. Nandun na yung magdududa ka, nandun ka yung questions mo, na lahat ng questions mo, ano bang gagawin ko? Sabi ko nga, alam mo, mag-painting ako. Alam mo, unang painting ko yan. Pag natakot ako, ang pangit naman ang gawa ko. Walang magkakagusto nito. Pag dinisplay ko to, baka hindi naman nila pansinin. O negative na yun lahat, idadown ka nun. Negative thoughts, no? Negative thoughts na yun, idadown ka na nun. Pero sa akin, hindi. Ang sabi nga ng isang artist, may nagtanong sa kanyang estudyante, sabi niya, paano ako sisikat, ang pangit-pangit ang gawa ko? Sabi nga nun. Ang sabi nung isang artist sa kanya is, alam mo ba, yung pangit na yan sa paningin mo, yan yung magpapasikat sa'yo. Sabi nga nun, bakit? Kasi yung pangit na yon, maganda yun sa paningin mo, yun yung magiging identity mo. Sa akin kasi, for me, yun po yung art. Na hindi mo kailangan ng i-convince yung ibang tao na maganda yung gawa mo. Basta pagkanta sa paningin mo yan. So, nandun po yung positivity. Nandun yung positivity na pag sinabi ko gawa ko to. Proud ka. Proud ako. Nandun na, pag dinisplay ko yan, maraming magaganda. Pag dinisplay ko to, mabebenta to. Pag dinisplay ko to, maraming makaka-appreciate nito. Nandun na, ipupush mo na yung sarili mo eh. Alam mo, hindi ka, unstoppable ka na. Kasi sarili mo yung nilabanan mo eh. So, lahat yun, pagka, unti-unti, huwag ka matatakot. Yung struggle part naman, struggle yan eh. Yung namang life yan eh. O pag hinaya mong itigil ka nun, wala na. Babalik ka ulit doon sa takot mo. Wow. Sa daanan mo lang yung takot mo. Yun, ka-partner. Anong masasabi mo na ikaw ay isang artist din at minsan takot at nawawalan ng Actually, yung courage. magiging magandang reminder din dyan. Kasi yung iba sinasabi, ba't hindi ka mukha, di ba? May mga ganyan. Yes, Ano lang po, reminder po, ang mga artist ay hindi printer. Di ba po? So, ayan. Ayun. So, ayun ka-partner, maraming salamat Maraming po sa pagbabahagi po ng mga ganyang klaseng kwento. Yes po. Especially to sa mga artists po natin, yung mga may creative mind, Apo. yung may magandang kamay, lalo na sa pagpipinta, sa paggagawa po ng Apo. mga artwork. So, maraming salamat po Thank you dahil din ang po. pagiging negatibo, ang pagkaroon ng takot, ay yan talaga yung makakapagpahadlang Apo. sa pangarap mo Yes. at sa pag-grow mo Apo. kung ano man yung vision or goals na tinatarget mo Yes, sa buhay, apo. mapanegosyo, mapa-artman. Yes. So maraming salamat ka partner Jay sa Thank you din pagpapaunlak po. po ninyo dito sa Patok sa Apo. DZAR at naway mas makilala pa po ang inyong mga masterpiece at ang pagsuporta po ninyo sa mga lokal natin Yes. na kulturang Pilipino. Ayan. Maraming salamat kayo mga ka-partners.
maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa pagsubaybay po dito sa Patok sa DZAR. At kung meron po kayong kwento na alam niyo pong tatatak at papatok po sa isipan ng bawat Pilipino, Abay, wag mong itago, kundi dapat ito'y ibahagi at ipatok na yan. Ayan, bago po tayo magpaalam mga kapartners, lagi pong sinasabi sa Proverbs 10:4, A lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ayan mga kapartners, sa muli, ako po si kapartner Jillian. At ako naman po si kapartner Andrea. Magsalo-salo ulit tayo bukas sa kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok. May oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.